Robin is also a good partner for VP. Number 3, si Senator Marcoleta is a good partner for VP. Benji Magalong is also Mayor Magalong can also be a good Vice President. I think Lenny Robredo can also be a good partner for Sara. Amy Marcos is also can also be a good partner for VP Sara. Ito nga po, bukas lang yung aking isip kung sino, no? Kasi in the end, it's VP Sara who will choose her running mate. Ito, exciting nga, di ba? Because VP is running for president, no? Tsaka I'm sure, maraming praise at maraming batikos, no? Maraming takot, no? At maraming natutuwa. Question, ang kanyang pagkatakbo for president will also depend on who her running mate will be. Di ba? Importante, di ba? Kasi yung vice president mo, makakatulong din sa'yo, no? Ano may mga reaction, no? Na isabay daw si Robin Padilla, si Marcoleta. Anong view mo, Greco? Well, ang pinakamaganda talaga yung mga kasama na namin, no? Senator Bongo, diba? Kay Bong kasi, payapa tayo lahat na hindi mag-aalala ang sino man sa atin, kahit si Sara, na aagawan siya ng pwesto. Diba? Hindi yung tatakot ka pagka lumabas ka ng bansa, inaagaw na ng Vice President. Si Bong has tested loyalty, faithfulness, and character, and the ability na maging magaling na public servant. Among the many national leaders ngayon, ang merong patunay na galing na pinakita, si Bong. When he was serving the former president, nakita din natin how he managed the affairs of the office of the president. Napakagaling, napakabilis ng serbisyo, napakalapit ng gobyerno sa tao. I think si Bong would be a good vice president for Sara. Parang umaayaw lang si Senator Bongo, pero yung when talk about ability, alam niyo, very short, napakahirap na pwesto ni Bong. Lagi na lang siyang naiipit sa lahat, sa kanya lahat galit. Siya ang inutusan, siya ang galit. Ngayon siya may kaso, madadampot pa siya sa ICC. Pero trabaho lang siya ng trabaho. You know? But then he stays, napakadali for Bong to Escape? Lipat na lang ako kay Bongbong. Nandito naman si Bongbong, wala naman si boss, nakakulong na. Just to save himself. Pero he chooses to stay here because he is a loyal and faithful worker of somebody. Now that talks about character. Ilang daan ng congressman po at mga senador at mga opisyal ng gobyerno naglipatan sa Pangulong Marcos on the first day or hindi pa nga nakaka-assume ng opisina si Pangulong Marcos noong 2022, lumipat na. Napakabilis, kaya nakita natin na dati anti-corruption ang buong gobyerno, ngayon pro-corruption na ang buong gobyerno. Pero si Bong stayed. That is character. That is a character that we can trust. Na tayong lahat, alam natin na mapangahawakan natin. Nakakabilib po yun dahil kakaunti yung gano'n. One, si Robin is also a good partner for VP dahil he is very popular among the Filipinos. The lower class identifies with Robin very well, at maganda yung may Mindanao representative, merong Luzon representative, Muslim representative pa. Number 3, si Senator Marcoleta is a good partner for VP. Magaling, matalino, matapang, di ba? At walang sinisino. Si Senator Marcoleta po is someone na hindi palalampasin ng isang maliit na pagkakamali at maling konsepto na isinisingit na kahit na sino. Yung minsan ako, pinalalampas ko na yung mga masasamang ugali na maliliit na palapas mo na, huwag na magkagulo. Pero siya, hindi, mali yan. Yung
yung sinasabi niya, yung debate niya ngayon sa West Philippine Sea, hindi naman niya sinasabi huwag tayong lumaban eh. Ang sinasabi niya, huwag yung bastusin. Diba? So, pero dahil sa karakter niya na yung mali-mali, hindi niya talaga pinalalampas. Ang sinasabi niya lang, huwag yung bastusin, hindi huwag tayong lumaban. Ipaglaban natin atin yan, pero huwag yung bastusin. Diba? Ganun. So that is also a very strong character na nakikita ko maganda sa isang bansa pag meron kang leader na ganyan kasi mali-mali, tama-tama, so malinaw tayong lahat. Mali-mali, tama-tama. So alam natin, walang gray, hindi gaya ngayon, hindi natin alam kung anong mali, hindi natin alam kung anong tama kay Bongbong, dahil wala namang mali at tama, meron lang malakas. Diba, yun ang, kung sinong malakas, yun ang issue, hindi yung tama ba yung ginawa mo, mali ba yung ginawa mo, hindi kung malakas ka ba o hindi. Kaya nagkagulo po ang ating ekonomiya, ang ating bansa dahil walang sistema. Fourthly, I think si Benji Magalong is also Mayor Magalong can also be a good Vice President. Magaling na mayor, matino, kita natin, liberal siya, pero wala mo ng partidong usapan to, yung tao lang ha. Pero kita mo na doon lang siya tama. I think Lenny Robredo can also be a good partner for Sara. Lenny Robredo, Dilaw. Wala mo ng partido, doon muna sa mas mga tao. Bakit po? Bakit? Ang isa natin problema talaga sa bansa natin, yung pag nanalo ang presidente, binibenga lahat ng kalaban. So, antimano, pag upo ng presidente, hati na kagad ang bansa. Pag hati na kagad ang bansa, di ka uupo pa lang, pinabababa ka na kagad ng kalaban mo, hindi na tayo makamove forward for mga economic reforms, governmental reforms, dahil nandun na tayo sa sinisiraan ka na, nagrarally na, pinabababa ka na. So, the whole nation is now stuck in politics. If we get Lenny, o di everybody has, pati yung liberal na kalaban, pink at dilaw kalaban, will have her share or their share in governance. Baka magkaroon ng kapayapaan. Amy Marcos is also can also be a good partner for VP Sara dahil magkaibigan na yung dalawa eh. Yun nga lang, marami nag-react, Duterte Marcos na naman. So, eto naman po, wala naman po, bukas lang yung aking isip kung sino, no? Kasi in the end, it's VP Sara who will choose her running mate. At kung sino man ang kanyang piliin, syempre, we will support. Pero kung ako lang ang tatanungin, yun po ang aking mga isa sa alang-alang sa pagpili. Ability, capability, track record, and what's good for our country. Assuming napupunin niya si Lenny o si dalawang babae, is that possible? Our country will be run by women, puro babae. Kami mga lalaki, mag-insecure kami. Well, that will be a change, ano? Suddenly, dalawang babae. It's not the perfect system and perfect picture, pero it's a reality na pwedeng mangyari ngayon. Pero meron kang puro lalaki, pero puro corruption naman. Meron kang lalaki-babae, pero ang gulo-gulo naman. O meron kang babae-babae, pero baka naman umayos, baka hindi rin. So, I mean, it's not really a question of gender, it's a question of character and personality. And a question of what reforms are you going to introduce to our country. Yun po ang aking mahalagang paalala sa ating lahat. Let's talk about reforms. We have a good candidate right now. Si Ma'am Sara, si VP Sara is a very good candidate. Strong character and it's painted all over the walls na siya na talaga ang inihanda ng Panginoong Diyos sa 2026.